Kamusta mga ka-farm? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga posibleng dahilan kung bakit nalulugi ang ilang goat farmers sa Pilipinas. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang o matagal nang nag-aalaga ng kambing, siguradong makakatulong ito sa iyo. Kaya tara, simulan na natin. Unang dahilan ng pagkalugi ay ang kakulangan sa kaalaman sa kalusugan ng kambing. Maraming magsasaka ang hindi agad nakakapansin ng mga sintomas ng sakit tulad ng pagtatay, ubo, at pamamayat. Ayon sa isang pag-aaral sa Soxcargen, 65% ng mga goat raisers ang nagsabing ang sakit ang pangunahing problema sa kanilang alaga. Kaya mahalaga ang regular na check-up at konsultasyon sa veterinaryo. Ikalawang dahilan ay ang hindi sapat na nutrisyon at pastulan. Maraming kambing ang hindi nakakakuha ng tamang dami ng protina, enerhiya, at bitamina. Kaya mahalaga ang pagpaplano ng tamang pagkain at pastulan para sa mga kambing. Ang ikatlong dahilan ay ang kakulangan sa serbisyong veterinaryo. Maraming lugar sa Pilipinas ang walang sapat na akses sa mga veterinaryo o livestock technician. Dahil dito, ang mga magsasaka ay minsang umaasa na lang sa sariling kaalaman o sa payo ng kapwa magsasaka. Mahalaga ang tamang bakuna at gamot para maiwasan ang malalaking pagkalugi. Ang ikaapat na dahilan ay ang kakulangan sa seguridad at maayos na pabahay. Ang mga kambing na walang maayos na kulungan ay madaling kapitan ng sakit at mas madaling manakaw. Kaya mahalaga ang maayos at ligtas na kulungan para sa mga kambing. At ang huling dahilan ay ang kakulangan sa plano at kaalaman sa negosyo. Maraming magsasaka ang hindi nagtatala ng kanilang gastos at kita, kaya hindi nila namamalayan kung sila ba ay kumikita o nalulugi. Mahalaga ang tamang record keeping at pag-aaral ng merkado para sa matagumpay na goat farming. Ayan mga ka-farm, ang pag-aalaga ng kambing ay maaaring maging matagumpay kung tayo ay may sapat na kaalaman at tamang diskarte. Iwasan natin ang mga nabanggit na dahilan ng pagkalugi para sa mas masaganang kabuhayan. Hanggang sa muli, happy goat farming!